Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang sitwasyon na madalas nating makita sa totoong buhay. Ang mapangusgang mata ng lipunan. Pero paano kung ang inaakala mong mahina, may kapansanan o kulubot na ang balat? Ay siya palang may hawak ng susi sa isang nakaraang pilit ibinaon ng panahon. Saksihan natin ang kwento ni Mang Julius, ang 60 taong gulang na estudyante na pumasok sa universidad hindi para magyabang, kundi para tuparin ang isang pangako. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang napakahirap na tanong ang ibinato sa kanya upang siya ay pahiya sa harap ng daan-daang estudyante. Ang hindi nila alam, ang bawat salitang bibitawan ng matanda ay magpapatigil sa mundo ng lahat at magbubukas sa isang madilim at kapanapanabik na sekreto na magpapabago sa buhay ng isang aroganteng binatang nagngangalang Crisanto. Ano nga ba ang tunay na pagkatao ni Mang Julius? At anong malaking sikreto ang nag-uugnay sa kanya at sa may-ari ng universidad? Ang St. Jude Technological Institute ay kilala bilang paaralan ng mga elite, mga anak ng mayayaman at mga kabataang may matatayog na pangarap. Sa bawat sulok ng campus, makikita ang mga mamahaling kagamitan, mga estudyanteng nakasuot ng pinakabagong uso na damit at mga sasakyang mararangya na nakaparada sa tapat ng bawat building. Ngunit sa pagbubukas ng unang semestre ng taong iyon, isang kakaibang tanawin ang naging tampulan ng tsismis at bulungan ng mga kabataan. Isang matanda, may puting buhok, medyo kuba ang tindig, at may hawak na lumang itim na bag ang naglalakad sa hallway. Siya ay si Mang Julius. Sa edad na 60 taon, nagdesisyon siyang bumalik sa pag-aaral sa ilalim ng isang espesyal na programa ng gobyerno para sa mga adult learners. Bro, tingnan mo nga naman. Mukhang naliligaw ata ang lolo ng kung sino rito. O baka naman janitor natin yan na nakalimot magpalit ng uniforme. Sabi ni Crisanto. Oo nga Crisanto, nakakaya naman sa dinami-rami ng school. Dito pa talaga siya pumasok. Hindi ba niya alam na ang tuition dito ay kaya nang bumili ng isang ektaryang sakahan? Hayaan mo, kapag naging kaklase natin yan, sisiguraduhin kong malalaman niya kung saan siya dapat lumugar. Hindi sapat ang lakas ng loob sa mundong ito. Kailangan may utak ka at may pera. Si Crisanto ang itinuturing na hari ng universidad. Bukod sa gwapo at mayaman, siya rin ang apo ng mismong founder ng universidad na si Don Mateo. Sanay si Crisanto na lahat ng gusto niya ay nasusunod at lahat ng umaharang sa kanya ay napapalayas niya. Para sa kanya, ang presensya ni Mang Julius ay isang malaking insulto sa prestiyoso ng kanilang paaralan. Pumasok ang oras para sa asignaturang Advanced Philosophy and Logic under kay Professor Amanda. Ito ang pinakamahirap na subject sa buong kurso. At dito rin nagkatagpo ang landas ni Crisanto at Mang Julius. Naupo si Mang Julius sa pinakalikod, tahimik na naglalabas ng kanyang lumang notebook at ballpen na may piring na tape. Sa una naman, nakaupo si Crisanto kasama ang kanyang mga kaibigan. Pabalik-balik ang tingin nila sa matanda na tila ba may pinaplano. Good morning class. Today, we will delve into the complex correlation between existentialism and socio-economic determinism. Since this is a major integration class, I expect everyone to have read the advanced materials I sent last week. Nagsimula ang talakayan. Ang lahat ay tahimik dahil sadyang napakalalim na mga terminong ginagamit ng profesor. Habang nagtuturo si Professor Amanda, napansin niyang si Mang Julius ay nakikinig ng mabuti. Patingin-tingin sa pisara at paminsan-minsan ay tumatango. Nakita ito ni Crisanto. Isang mapanuring ngiti ang sumilay sa mga labi ng binata.
Itinaas niya ang kanyang kamay upang umeksena. Professor Amanda, sorry to interrupt. Pero napapansin ko kasi itong nasa likod. Sige ang tango na parang alam na alam at naiintindihan ng lahat ng sinasabi ninyo. Kaya naiisip ko lang, baka naman mas maganda kung siya nang magpaliwanag ng susunod na paksa. Para naman makita natin kung may ibubuga talagang matatanda rito. Nagbulungan ang buong klase. Alam ng lahat na kapag si Crisanto ang nagsalita, may kasunod itong panunubok. Tumingin si Professor Amanda kay Mang Julius. Bagamat ayaw ng professor na magkaroon ng gulo, alam niyang hindi niya pwedeng basta na lang tanggihan ng apo ng may-ari ng paaralan. May punto ka roon, Crisanto. Mr. Julius, tama ba? Dahil bago ka lang sa ganitong kapaligiran, tingnan natin kung gaano kalawak ang nauunawaan mo sa ating advanced syllabus. Maaari ka bang tumayo? Marahang tumayo si Mang Julius. Ramdam niya ang bigat ng mga mata ng kanyang mga kaklase na nakatingin sa kanya. Ang iba ay naawa, ngunit ang karamihan ay naghihintay na siya ay magkamali at mapahiya. Opo ma'am, magandang umaga po sa inyo at sa aking mga kaklase. Pakinggan mong boses, nanginginig na. Sigurado kong iiyak yan mamaya kapag hindi nasagot ang tanong. Bulong ni Crisanto sa kanyang katabi. Sige Mr. Julius, mayroon ako ritong katanungan na kahit ang mga nasa matataas na antas ng pag-aaral o upperclassmen ay nahihirapang sagutin. Patungkol ito sa pagbuo ng mga dinamikong katotohanan laban sa mga permanenteng paniniwala sa konteksto ng kaligtasan ng tao. Ito ang tanong, kung ang moralidad ng isang lipunan ay itinakda na ng istruktura ng kanilang ekonomiya, paano magagamit ng isang individual ang kanyang tunay na malayang pagpapasya nang hindi nasisira ang balanse ng lipunang iyon? Magbanggit ka ng formula sa ekonometrika o filosofiya para suportahan ang iyong sagot. Natahimik ang buong silid. Ang tanong ni Professor Amanda ay hindi lang basta mahirap. Ito ay isang bitag. Walang kahit sinong normal na third year student ang makakasagot nyo ng biglaan ng walang dalang libro o internet access. Napatingin ang lahat kay Mang Julius, naghihintay na sabihin niyang hindi ko po alam. Ngunit sa halip na matakot, may nagbago sa mga mata ng matanda. Ang dating malamlam na tingin ay biglang naging matalas. Ang kanyang tindig na bahagyang kuba ay tila naituwid ng isang hindi nakikitang lakas. Tumingin si Mang Julius ng diretso sa propesor at pagkatapos ay lumingon siya kay Crisanto. Nakasalukuyang nakangisi at naghihintay ng kanyang pagbagsak. Isang napakagandang tanong, Professor Amanda. Ang tanong na iyan ay unang binuo ni Hegel. Nakalaunan ay dinala ni Karl Marx sa aspeto ng materialismo. Ngunit ang kung nais nyo ng kasagutan gamit ang formula ng econometrics at filosofiya. Nabura ang ngisi sa mukha ni Crisanto nang marinig ang diretsong pananalita ng matanda. Hindi ito tunog ng isang walang pinag-aralan. Ang bawat salita ay may bigat, may lalim at may otoridad. Upang masagot ang tanong kung paano iiral ang malayang pagpapasya o free will nang hindi nasisira ang balanse ng lipunan, kailangan nating tingnan ang tinatawag na game theory, Nash equilibrium, na isinama sa existential philosophy. Kung ang ating ekonomiya ay nakabatay sa formula ng distribution ng yaman, kung saan ang Y equals C plus I plus G plus open parenthesis X minus M close parenthesis, ang malayang pagpapasya ng tao ay hindi isang disruption, kundi isang variable na tinatawag nating internal shock. Nagsimulang magsulat si Mang Julius sa hangin gamit ang kanyang kamay, na tila ba kabisadong kabisado niya ang mga komplikadong equation. Ang buong klase ay napanganga. Si Professor Amanda naman ay unti-unting napabitaw sa kanyang hawak na marker. Ang sagot ng matanda ay hindi lang basta tama. Ito ay nasa antas ng isang masteral o doctoral degree holder. Ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat. Habang nagsasalita si Mang Julius,
May isang pamilyar na pangalan siyang nabanggit na nagpapatak sa puso ni Crisanto sa matinding kaba at pagtataka. Isang nakaraang pilit itinago ng pamilya ni Crisanto ang unti-unting lumalabas dahil sa sagot ng matandang ito. Ano ang kinalaman ng pormulang ito sa nakaraan ng universidad? At bakit biglang namutla si Crisanto sa kalagitnaan ng talakayan? Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang buong silid-aralan. Ang mga estudyanteng kanina lang ay nagbubulungan at naghihintay sa pagkapahiya ng matanda ay tila napako sa kanilang mga kinauupuan. Si Crisanto ay dahan-dahang napaayos ng upo, habang si Professor Amanda naman ay hindi makapaniwala sa lalim ng pangbungad na sagot ni Mang Julius. Humakbang ng bagya si Mang Julius palabas ng kanyang upuan. Kahit luma ang kanyang suot na sapatos at kupas ang kanyang pantalon. Ang kanyang bawat kilos ay nagpapakita ng isang taong may mataas na pinag-aralan. Professor Amanda, para sa kaalaman ng lahat, ang formulang isinulat mo sa pisara para sa ekonomiya ay ang formula ng gross domestic product o kabuoang kita ng bansa. Itinaas ni Mang Julius ang kanyang kanang kamay at itinuro ang bawat letra na tila ba binabasa ito sa isang invisible na screen sa kanyang harap. Ang formulang Y equals C plus I plus G plus open parenthesis X minus M close parenthesis. Kung saan ang Y ay kabuoang kita, ang C ay ang consumption o gastos ng mamamayan, ang I ay investment o puhunan ng mga mayayaman, ang G ay government spending, at ang X minus M ay ang next exports. Kung gagamitin natin ito sa filosofiya ng tao, ang Y o ang kabuoang sistema ng lipunan ay palaging kontrolado ng I, ang mga kapitalista, ang mga may-ari ng malalaking kumpanya, at ang mga mayayaman na katulad ng pamilya ni Crisanto. Lumingon ng diretso si Mang Julius kay Crisanto. Ang matalas na tingin ng matanda ay nagpababa sa balikat ng mapagmataas na binata. Kapag ang isang individual ay walang sapat na si o kakayahang mamili dahil sa kahirapan, ang kanyang free will o malayang pagpapasya ay pilit na idinidikta ng I o ng mga may kapangyarihan. Ngunit ayon sa teorya ng existentialism ni Jean-Paul Sartre, ang tao ay condemned to be free. Ibig sabihin, kahit alisin mo ang lahat ng ari-arian ng isang matanda, kahit pilitin mo siyang ilugmok sa kahirapan, ang kanyang utak at ang kanyang dangal ay kailanman hindi mo mabibili ng salapi. At yun ang tinatawag na internal shock sa formula, isang variable na hindi kayang kontrolin ng kahit anong yaman. Pagkatapos magsalita ni Mang Julius, dahan-dahang ibinaba ng profesor ang kanyang hawak na libro. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, hindi lang dahil sa perpektong paliwanag ng matanda, kundi dahil sa isang pamilyar na estilo ng pagtalakay. Mr. Julius, ang paliwanag na iyan, yan ang eksaktong thesis na isinulat ng pinakamatalinong estudyante ng universidad na ito 30 taon nang nakakalipas. Ang formulang isinama sa filosofiya. Iyan ang sikat na De Vega thesis. Paano mo nalaman ang bagay na iyan? Nang marinig ang apelyidong De Vega, biglang napatayo si Crisanto mula sa kanyang upuan. Namumutla ang kanyang muka at nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang De Vega ay ang pamilyang matagal nang itinatago at inilihim ng kanyang lolo na si Don Mateo sa kasaysayan ng universidad. Wait! Professor, nagsuswimming lang sa internet yan. Baka nabasa niya lang kung saan. Isang matandang janitor o magsasaka. Paano makakaalam ng ganyang komplikadong bagay? Tsaka anong De Vega thesis? Ang universidad na ito ay tinayo ng lolo ko, si Don Mateo. Walang ibang matalino rito, kundi ang pamilya namin. Ngumiti ng bagya si Mang Julius, isang ngiti na puno ng pait. Lungkot, ngunit may kasamang kakaibang tapang. Tumingin siya kay Crisanto nang walang takot.
Iyan ang akala mo. Iyan ang itinuro sa iyo ng lolo mo, Crisanto. Dahil ang kasaysayan ay palaging isinusulat ng mga nananalo at mayayaman. Ang hindi mo alam, bago naging St. Jude Technological Institute ang paaralang ito, ang orihinal na nagmamay-ari ng lupang kinatitirikan nito ay ang aking pamilya, ang pamilyang De Vega. Singgasing ng hangin ang gulat ng buong klase. Ang mga kaklase ni Crisanto ay napatingin sa kanya, naghihintay ng sagot. Ngunit si Crisanto mismo ay hindi makapagsalita. Naalala niya ang mga lumang dokumento sa vault ng kanyang lolo na may nakatatak na pangalang Julius De Vega, ang taong sinasabi ng kanyang lolo na matagal nang patay. Imposible. Ikaw? Ikaw si Julius De Vega? Ang valedictorian na wala na lang bigla. Sabi ng lolo ko, nagbenta kayo ng lupa at nagpakalayo-layo dahil nalugi kayo. Nagpakalayo-layo dahil nalugi? O pinilit na ilugmok sa kahirapan para hindi makapagsalita? 30 taon akong nanahimik, Crisanto. Natigil ako sa pag-aaral dahil sa kasakaman ng lolo mo. Ginamit niya ang aking katalinuhan. Ninakaw niya ang aking mga formula at thesis upang makuha ang donasyon mula sa mga banyagang namumuhunan. At noong nakuha na niya ang lahat, pinapili niya ako, ang buhay ng aking pamilya o ang aking pangarap. Ramdam ng buong klase ang bigat ng bawat salitang binibitawan ni Mang Julius. Ang imahe ng isang kawawang matanda ay tuluyang naglaho. Ang nakatayo sa harap nila ngayon ay isang gising na leon, isang dating valedictorian na bumalik upang kunin ang hustisyang ipinagkait sa kanya ng mahabang panahon. Mr. Julius, kung ikaw nga si Julius De Vega, ibig sabihin, ang buong curriculum ng College of Economics at Philosophy ng universidad na ito ay ikaw ang gumawa? Apa, Professor Amanda. Ako ang gumawa niyan. At kaya ako nandito ngayon sa edad na 6 na po. Hindi para magmakaawa ng grado. Nandito ako dahil natapos na ang 30 taong kontrata ng pananahimik na pinirmahan namin ng lolo ni Crisanto. Nandito ako para tapusin ang aking huling semestre at para bawiin ang pangalan na ninakaw sa akin. Napakuyom ang mga palad ni Crisanto. Ang kanyang kayabangan ay tuluyang nadurog. Hindi niya matanggap na ang matandang binalak niyang ipahiya sa harap ng lahat ay siya palang utak sa likod ng universidad na ipinagmamalaki niya. Ngunit hindi basta-basta susuko si Crisanto. Alam niyang sa oras na makarating ito sa kanyang lolo na si Don Mateo, gagawa sila ng paraan para mapatalsik ang matanda bago pa nito makuha ang simpatya ng buong paaralan. Wala kang ebidensya. Isang matandang katulad mo, walang maniniwala sa'yo. Professor, palabasin mo yan. Hindi siya dapat nandito. Ngunit bago pa makasagot si Professor Amanda, bumukas ang pinto ng silid-aralan. Isang lalaking nakasuit, may hawak na mamahaling envelope at may kasamang 2 bodyguard ang pumasok. Nang makita ng lalaki si Mang Julius, agad itong yumukod ng napakababa. Isang paggalang na hindi pa nakikita ng kahit sinong estudyante sa universidad na iyon. Sino ang lalaking bagong dating na nagpakita ng labis na paggalang sa matanda? Ano ang laman ng hawak niyang envelope na magpapatumba sa buong imperyo ng pamilya ni Crisanto? Ang buong silid-aralan ay muling nabalot ng pagtataka. Ang lalaking bagong pasok na nakasuot ay hindi basta-basta tao. Siya si Attorney Raymond, ang pinakamataas na legal counsel ng universidad at ang personal na abogado mismo ni Don Mateo. Ngunit ang mas nakagulat sa lahat, lalo na kay Crisanto, ay ang malalim na pagyukod ng abogado sa harap ng isang matandang inakala nilang janitor lamang. Nanginginig ang labi ni Crisanto habang nakatingin sa tanyag na abogado. Lumapit siya rito ng may pagmamadali at galit. Attorney Raymond, mabuti at nandito kayo. Ang matandang ito, pinagbibintangan niya ang lolo ko. Gumagawa siya ng kwento na pamilya raw niyang may-ari ng lupa ng school na to.
Ipabunsod mo na siya sa mga security guard. Ngayon din. Ngunit hindi man lang tiningnan ni Atty. Raymond si Crisanto. Nanatili ang kanyang paningin kay Mang Julius. At sa dahan-dahang pagkilos, iniabot niya ang hawak niyang mamahaling itim na envelope sa matanda. Magandang araw po, Don Julius de Vega. Narito na po ang mga orihinal na dokumento na hiniling ninyo. Ang 30 taon ng disclosure agreement at ang property trust deed na nilagdaan niyo at ni Don Mateo noong Mayo ng taong 1996. Parang binagsaka ng langit si Crisanto sa narinig. Don Julius. Ang abogado mismo ng kanilang pamilya ay tinawag ang matanda gamit ang titulong nakalaan lamang sa mga may-ari ng malalaking ari-arian. Kinuha ni Mang Julius ang envelope. Binuksan ito ng dahan-dahan at inilabas ang isang lumang papel na may gintong selyo. Tumingin siya kay Professor Amanda at pagkatapos ay kay Crisanto. Salamat, Raymond. Mabuti naman at hindi mo nakalimutan kung sino ang tunay na nagpaaral sa iyo sa law school bago ka kinuha ni Mateo bilang proteksyon sa kanyang mga nakaw na yaman. Attorney, ano tong kalokohang to? Kakampi ka ba sa matandang yan? Isusumbong kita sa lolo ko. Sisiguraduhin kong mawawalan ka ng lisensya. Crisanto, mag-ingat ka sa mga pananalita mo. Ang lolong ipinagmamalaki mo ay isang trustee ng universidad na ito. Ayon sa batas at sa nakasulat sa orihinal na titulo ng St. Jude Technological Institute, ang 50% ng shares ng universidad at ang buong lupang kinatatayuan nito ay automatikong babalik sa pangalan ni Ginoong Julius de Vega sa oras na sumapit ang kanyang ika-60 kaarawan at makatapos siya ng kahit isang semestre. Sabi ni Atty. Raymond. Nagbulungan ang mga estudyante. Ang balitang ito ay parang isang malakas na pagsabog sa loob ng campus. Ang universidad na kinikilalang pag-aari ng pamilya ni Crisanto ay kalahating pag-aari pala ng matandang kanina lang ay nahamak nila. Napaupo si Crisanto sa kanyang upuan. Tulala at hindi makapaniwala. Ang lahat ng karangyaan, ang kotse niya, ang impluwensya niya sa paaralan, lahat ng iyon ay nakasalalay pala sa piraso ng papel na hawak ngayon ng matanda. Kung ganoon, kaya kayo pumasok muli sa pag-aaral sa edad na ito, Mr. De Vega, ay hindi lang para sa diploma. Tama ka, Professor Amanda. Pumasok ako rito para tuparin ang huling kondisyon ng kasunduan. Sinabi ni Mateo noon na hindi ako pwedeng mag-angkin ng kahit ano hanggat hindi ko natatapos ang aking pag-aaral dito sa sarili kong universidad. Akala niya, dahil matanda na ako at mahirap, mawawalan na ako ng gana mag-aral. Akala niya, ang utak ng isang valedictorian ay kinakalawang ng panahon. Humakbang si Mang Julius papalapit sa desk ni Crisanto. Ibinaba niya ang kanyang lumang bag sa ibabaw nito na nagpabaliktad sa puso ng binata sa matinding kaba. Crisanto, ang formula ng buhay ay hindi tulad ng pera na pwedeng manakaw o mamanahin lang ng walang pinaghirapan. Ang tunay na talino at dangal ay pinagsisikapan. Sabihin mo sa lolo mo, ang tunay na may-ari ay nandito na at magkita kami sa boardroom bukas ng umaga. Hindi nakasagot si Crisanto. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan ay napalitan ng labis na kahihiyan at takot. Tumalikod si Mang Julius, bitbit ang kanyang lumang notebook at ang envelope. At dahan-dahang naglakad palabas ng silid-aralan kasama si Atty. Raymond. Ngunit ang buong klase, sa pangunguna ni Professor Amanda, ay hindi napigilang magpalakpakan. Ang paggalang na pilit na inalis kay Mang Julius sa simula ng klase ay bumalik ng makasampung bansa ang bigat. Habang naglalakad sa hallway si Mang Julius, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang balitang ito ay tiyak na makakarating kay Don Mateo sa loob ng ilang minuto. At kilala niya si Mateo, isang taong handang gumamit ng dahas at maruruming paraan para lang mapanatili ang kapangyarihan. Habang pababa ng building si Mang Julius, biglang nag-ring ang kanyang lumang cellphone.
Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, isang boses ng isang matandang lalaki na puno ng galit at pagbabanta ang narinig niya sa kabilang linya. Delyas, akala mo ba talaga ay hahayaan kitang mabawi ang lahat? Tandaan mo, kung nagawa kong patigilan ka sa pag-aaral 3 dekada na ang nakalipas, kaya kong siguraduhin na hindi mo matatapos ang semestrong ito ng buhay. Nanlamig ang kamay ni Julius, ngunit hindi siya nagpakita ng takot. Alam niyang nagsimula na ang totoong laro ng buhay at kamatayan. Anong maraming plano ang gagawin ni Don Mateo para pigilan si Mang Julius sa pagtatapos ng huling semestre? At paano gagamitin ni Mang Julius ang kanyang pambihirang talino para labanan ang armadong kapangyarihan ng mga magnanakaw ng yaman? Ang pagbabanta ni Don Mateo sa telepono ay hindi naging dahilan upang umatras si Mang Julius. Sa halip, mas lalo nitong pinatunayan na takot ang pamilya ng mga magnanakaw sa katotohanang unti-unti nang lumalabas. Ngunit alam ni Mang Julius na hindi siya pwedeng maging kampante. Si Don Mateo ay mayaman, maimpluwensya at kayang bumili ng mga taong gagawa ng maraming trabaho. Kinaumagahan, bago pumasok sa kanyang mga klase, dumaan muna si Mang Julius sa tapat ng opisina ng Board of Trustees. Doon ay nakita niya si Crisanto, kasama ang 2 lalaking nakaitim na tila ba may binubulong na masamang plano. Nang makita ni Crisanto ang matanda, hindi na ito nakangisi tulad ng dati, kundi napalitan ito ng matinding galit at pagkamuhi. Huwag kang masyadong magmatigas, matanda. Akala mo ba nakuha mo ng universidad na ito dahil lang sa mga lumang papel na yan? Ang lolo ko ang batas dito at siguradong bago matapos ang linggong ito, sisisihin mo kung bakit ka pa bumalik dito. Crisanto, ang batas ay hindi pag-aari ng isang tao lang. Ang batas ay para sa katotohanan. Kung ako sa'yo, mag-aral ka na lang ng mabuti para sa darating na midterm exam natin ngayong gabi. Dahil doon, walang maitutulong ang pera ng lolo mo. Nilagpasan lang ni Mang Julius ang binata. Pumasok ang gabi at oras na para sa pinakamahalagang pagsusulit sa buong semestre. Ang midterm examination sa ilalim pa rin ng pamamahala ni Professor Amanda. Ang pagsusulit na ito ang may pinakamalaking porsyento sa pinal na grado. At ito ang huling hakbang para tuluyang makapasa si Mang Julius sa huling semestre ng kanyang kurso. Puno ng tensyon ang silid-aralan. Ipinamahagi ni Professor Amanda ang mga test paper. Bago magsimula, tumingin ang professor kay Mang Julius ng may pag-aalala. Ngunit may kasama ring paganga. You have exactly 2 hours to finish the exam. Standard rules apply. No talking, no cheating. At ang sino mang mahuling may dalang kahit anong uri ng leakage o kodigo ay otomatikong makakakuha ng gradong bagsak at mapapatalsik sa universidad. Nagsimula ang pagsusulit. Nabalot ng tunog ng mga ballpen at paglipat ng mga pahina ang buong silid. Seryosong sumasagot si Mang Julius. Para sa kanya, ang mga tanong ay parang laro na lamang ng kanyang isipan dahil siya mismo ang nagdisenyo ng pundasyon ng mga paksang iyon 3 dekada na ang nakalipas. Habang abala ang lahat, dahan-dahang tumayo si Crisanto para magpasa ng kanyang papel sa unahan. Kahit kalating oras pa lang ang lumilipas. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang upuan, dumaan siya sa likod ni Mang Julius. Sa isang napakabilis at tago na pagkilos, may ibinagsak si Crisanto na isang maliit na piraso ng papel sa ilalim ng desk ng matanda. Pagkaupo ni Crisanto, agad niyang itinaas ang kanyang kamay upang umeksena. Professor Amanda, I object. Nakikita ko po na may ginagawang hindi tama ang nasa likod. Si Mang Julius, may tinatago siyang papel sa ilalim ng desk niya. Mukhang may kodigo matanda para masiguradong makapasa siya. Agad na napatingin ang buong klase kay Mang Julius. Nagulat ang matanda. Ngunit nanatili lamang siyang kalmado.
Lumapit si Professor Amanda nang may mabigat na akbang. At doon nga, sa ilalim mismo ng upuan ni Mang Julius, ay may nakikitang nakatuping papel na naglalaman ng mga kompletong sagot sa exam. Ayan, sinasabi ko na nga ba, nagpapanggap lang siyang matalino nung nakaraan pero sa totoong exam, natatakot siyang bumagsak kaya gumamit ng kodigo. Professor, patakaran ay patakaran. Alinsunod sa handbook ng school, kailangan siyang i-expel ngayon din. Tumingin si Professor Amanda kay Mang Julius. Bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Kung mapapatunayan kay Mang Julius nga ang papel na iyon, mawawalan ng bisa ang lahat ng kanyang ipinaglalaban at tuluyan siyang matatanggal sa paaralan nang walang nakukuwang hustisya. Mr. Julius, ano ang paliwanag mo rito? Sa iyo ba ang papel na ito? Dahan-dahang tumayo si Mang Julius. Tumingin siya sa papel na nasa sahig. At pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Crisanto na kasalukuyang may mapang-aping ngiti sa mga labi. Professor Amanda, hindi sa akin ang papel na iyan. At mas lalong hindi ko kailangan ng kodigo para sa isang pagsusulit na ako mismo ang gumawa ng mga sagot sa aking isipan. Huwag ka nang magpalusot, matanda. Nahuli ka na. Kitang-kita na lahat ng nasa ilalim ng upuan mong leakage. Professor, tawagin ang security. Sandali lang, Crisanto. Kung talagang matalino ka at ang pamilya mo ang nagmamay-ari ng sistemang ito, maaari mo bang basahin ang nakasulat sa likod ng papel na iyan? Nagtaka si Professor Amanda kaya pinulot niya ang papel at binaligtad ito. Doon ay may nakasulat na isang maliit na detalye na hindi napansin ni Crisanto sa kanyang pagmamadali na i-frame up ang matanda. Ang likod ng papel ay may opisyal na stamp ng opisina ng chairman ng board. Ang opisina ni Don Mateo. Natanging si Crisanto lang ang may pribilehiyong kumuha ng mga ganong klase ng scratch paper. Ngunit may mas matindi pang twist na inihanda si Mang Julius na hindi inaasahan ng kahit sino sa loob ng silid-aralan. Isang bagay na tuluyang magpapabaliktad sa sitwasyon at maglalagay kay Crisanto sa sarili niyang patibong. Ano ang sikretong nakasulat sa kodigong iyon na magpapatunay na si Crisanto ang tunay na may-ari nito? At paano ito magiging mitya ng pagbagsak ng plano ni Don Mateo? Nabalot ng matinding tensyon ang buong silid-aralan habang hawak ni Professor Amanda ang nakatuping papel. Tumingin ng masuri ang professor sa likod ng papel at nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Bukod sa opisyal na stamp ng opisina ng chairman na si Don Mateo, may isa pang bagay na nakasulat doon na tuluyang nagpabagsak sa plano ng binata. Crisanto, maaari mo bang ipaliwanag kung bakit ang papel na ito? Bukod sa may stamp ng opisina ng lolo mo, may nakasulat na pangalan sa kanang bahagi sa itaas? At ang pangalang nakasulat dito ay ang sarili mong pangalan? Parang kidlat na gumuhit sa utak ni Crisanto ang narinig. Bigla siyang napatayo at nanginginig na nilapitan ang professor upang tingnan ang papel. Doon niya na-realize ang kanyang napakalaking pagkakamali. Dahil sa pagmamadali niyang gawa ng patibong si Mang Julius, ang nakuha niyang scratch paper sa kanilang mansyon ay ang mismong papel kung saan isinulat niya ang kanyang pangalan para sa isang attendance sheet noong nakarang araw. Ma'am, hindi po sa akin yan. Baka ninakaw na matanda ngayon ang papel ko sa basurahan para i-frame up ako. Huwag kayong maniniwala sa kanya. Crisanto, paano ko na nakawin ang papel mo sa basurahan kung buong araw akong nasa silid-aklatan kasama si Atty. Raymond at ang ilang dekano ng universidad? At isa pa, kung titingnan ninyo ang sulat kamay sa mga sagot ng exam, hindi ba't yan ang eksaktong estilo ng sulat kamay mo na makikita sa iyong mga nakaraang takdang aralin? Wala nang nagawa ang mga kaklase ni Crisanto kundi ang magbulungan ng malakas. Ang planong ipahiya at mapatalsik si Mang Julius ay bumalik sa kanya na parang isang malaking sampal. Ang mapagmataas na binata ay nahulog sa sarili niyang patibong. Sapat na ito, Crisanto. Kitang-kita ng lahat ng katotohanan. Labag sa alituntunin ng universidad ang pagpapadala ng leakage at mas malala pa,
ang pagtatangkang isabotage siyang iyong kaklase. Ayon sa student handbook, ikaw ay otomatikong bagsak sa signaturang ito at kailangang humarap sa disciplinary committee bukas ng umaga. Hindi maaari. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin ito. Lolo ko may-ari ng school na to. Tatanggalan kita ng trabaho, Professor Amanda. Ngunit bago pa man makapagsalita ng mas marahas si Crisanto, bumukas ang pinto ng silid-aralan sa huling pagkakataon. Isang matandang lalaki na naka-wheelchair, may mamahaling suit, ngunit mukhang stress at pagod ang pumasok. Si Don Mateo, ang lolo ni Crisanto. Kasunod niya si Atty. Raymond at ang mismong presidente ng universidad. Nang makita ni Crisanto ang kanyang lolo, agad siyang tumakbo rito na parang bata na nagsusumbong. Lolo, mabuti at nandito kayo. Ang professor na to at ang matandang Julius na yan, pinagkakaisan ako. Gusto nila akong expel. Para saan mo sila, Lolo? Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi si Mang Julius ang tiningnan ng masama ni Don Mateo. Salip, isang malakas na sampal sa mesa ang pinakawalan ng matanda habang nakatingin sa kanyang apo. Manahimik ka, Crisanta. Wala kang alam. Dahil sa kayabangan mo, mas lalo mong isinadlak ang pamilya natin sa kahiyan. Sabi ni Don Mateo. Humarap si Don Mateo kay Mang Julius. Ang dating mapagmataas na chairman na nagbanta sa telepono kagabi ay tila nawalan na ng lakas. Inabot ni Atty. Raymond ang isang bagong dokumento sa kanila. Julius, natapos na ang pulong ng Board of Trustees kaninang hapon. Nilagdaan na ng Securities and Exchange Commission ang pagbabalik ng iyong mga ari-arian at shares. Ang piraso ng papel na hawak mo ay tuluyan na naging opisyal. Ikaw na ang may-ari ng 50% ng universidad na ito, kasama ang lupang kinatitirikan nito. Nagsigawan at nagpalakpakan ang mga estudyante sa loob ng klase. Si Crisanto naman ay tuluyang napaupo sa sahig. Hindi makapaniwala na ang pamilya nila ay nawalan ng buong kontrol sa universidad dahil lang sa pagbabalik ng isang matandang estudyante na binalak niyang ipahiya. Tumingin si Mang Julius kay Don Mateo nang may kapayapaan sa kanyang mga mata. Walang galit, walang pagiganti, kundi purong hostisya at dangala. Mateo, 30 taon kong hinintay ang araw na ito. Hindi dahil sa pera o sa lupa, kundi dahil sa pangako ko sa aking sarili na ang utak na ibinigay sa akin ng Diyos ay hindi kayang ilugmok ng kahit anong uri ng kasakiman. Ang edukasyon ay para sa lahat, hindi para sa mga taong sa tingin nila ay kaya nilang bilhin ng kinabukasan. Humarap si Mang Julius sa kanyang mga kaklase, partikular na kay Professor Amanda, at dahan-dahang yumukod bilang tanda ng paggalang sa huling araw ng kanyang klase. Professor Amanda, tapos na po ako sa aking pagsusulit at opisyal ko na pong tinatapos ang aking huling semestre. Mula sa araw na iyon, nagbago ang St. Jude Technological Institute. Hindi na ito kilala bilang paaralan ng mga mapagmataas na mayayaman, kundi bilang isang institusyon na nagpapahalaga sa tunay na talino, pagsisikap at dangal ng bawat estudyante, anuman ang edad o estado sa buhay. Si Crisanto ay sapilitang inilipat ng kanyang pamilya sa ibang paaralan matapos ang matinding kahihiyan, habang si Don Mateo naman ay tuluyang nagretiro sa posisyon. Si Mang Julius, o mas kilala na ngayon bilang Don Julius de la Vega, ay hindi nagsuot ng mamahaling suit. Sa araw ng kanyang graduation, dinaluhan niya ito gamit ang kanyang simpleng uniforme. Suot ang kanyang medalya bilang class valedictorian. Isang pagpapatunay na ang pangarap, gaano man katagal maantala ng kahirapan at kawalan ng katarungan, ay palagi makakahanap ng daan basta't mayroon kang patuloy na pananampalataya at tapat na puso. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ang aral sa kwentong ito ay ang tunay na karunungan at dangal ay hindi kailanman mabibili ng salapi o mayuyurakan ng kapangyarihan. Ang edukasyon
at talino ay isang kayamanan na walang sino man ang makakanakaw. Huwag nating hamakin ang isang tao base lamang sa kanyang panlabas na anyo, edad o estado sa buhay. Dahil ang madalas nating ituring na mahina ay may taglay palang pambihirang lakas. Sa uli, ang katotohanan at tustisya ang palaging magtatagumpay laban sa kasakiman. Manatili tayong tapat sa ating mga pangarap dahil may tamang panahon ng Diyos sa bawat pagsisikap. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayong araw? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dito sa baba sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.